Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang. Yes po ma'am, good afternoon po. Opo, pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga? Yes po ma'am, as per our report po, at around 7:45 a.m. po, kaninang umaga, nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Kataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel doon po sa gate po ng ating paaralan. So, sabi nga natin, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng 2 fatality. So, 2 po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay shooter, yung shooter po natin. Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay? Yes po ma'am. Actually po ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po doon sa, dumaan po sa basement ng school, packet po sa 4th floor, kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril doon sa isang classroom, umakyat po siya sa 5th floor at doon po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili. So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, Police Major? Ma'am, as per actually hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito ma'am with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa 4th floor and then umakyat siya sa 5th floor para barilin ang sarili niya. Medyo may klima po. Opo. So, paano po naipasok ang mga baril? 2 pong baril daw ang ginamit, isang long firearm tsaka isang pistol. Tama po ba? Diyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Ma'am, for clarification po, 2 pistol po yung na-recover natin sa area. So, 2 short firearm po ang na-recover natin sa area. Wala po tayong na-recover na long firearm po. Opo. Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po. So fake news po. May kumakalat kasing litrato ng isang long firearm na kesyo raw ginamit. So fake news po yun. Hindi po siya ma'am, hindi po siya ma'am long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So, hindi po yun ma'am. Alright. So, ang confirmed po from the PNP side is 2 pistol po ang nire-recover sa area. Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po na mga pistol na ito? Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearms. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And ini-establish rin po natin aside doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm. Siyempre, titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paaralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po. Opo, kasi nga, kasi raw kanina doon sa report ni Noreen Igonia po no, na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no, sa classroom. Tama po? So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag? Ma'am, kasama po ito ma'am sa inimbestigahan natin ma'am.
inimbestigahan ng ating mga personnel sa ground kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya or hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan sa hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this. Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina, na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito? Ma'am, as of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, makonfirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po, and we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayaring ito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po. Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan? So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya, may mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary actions. And we are also in coordination with the parents po, kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga sinasabi nyo nga po ng mga bullying na nangyayari sa kanya. So, tulungan po talaga ito, ma'am, with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days. Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati. Pero rest assured po, yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong access dito sa dalawang batang. Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan, may balita pa nga na nasawi? Ano po ba ang totoo dyan? Ma'am, as per our report, dalawa lang po yung nasawi sa incident to. Okay. Yung dalawang minor victims lang po natin. Yung victim tsaka yung shooter lang po. So, as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po. Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito at ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po. Yes po, ma'am. Maganda na po.